Ayun na nga guys, ito na nga ang umaaligid. Kasama si Sarah Geronimo at SB19. Official music ay hindi music video, music film ang taray. Oo, film. Bakit film? Mukhang may pa-movie to. Isang oras ba to? Bakit film? Puso pa ba film na yun? Di ba dapat official music SD card? Ano daw? Corny na ewan ko joke sa'yo. Okay game, manood na tayo ng TV. Let's go. Dapat mo dito yan. Simula pa lang may... Ano ba yan? Simula pa lang parang may tegi na dito. May tegi ano ba agad? naman to? Ano ba naman to music video na to? Kinakabahan ako dito. Baka mamaya parang time na naman to. Alam mo yung nakakasira ng mood pag pinapanood. Yung masaya ka pa sa simula eh. Okay ka pa pagdating sa kalagitnaan. Ba't parang iba? Ba't parang ayoko na to ituloy? Parang nakaka-off siya, ganun. Ay nako. Simula pa lang to Gusto Sige, ko dito game. unti. Let's go. Yan. O, kita mo na? Uy, anong ginawa nyo kay kuya? Di, wala namang problema kay kuya eh. Actor yan. Nakahiga lang yun dyan. After niya, magkakaibigan niya mga ito mo. SB, ano nangyari sa inyo? Balita ko lang nasa Hawaii kayo ngayon. Pakukulong na kayo. Mukhang ano pala to ginawa niya sa buhay nyo? Mukhang mga convicted criminals ang ating boys. Hindi pa naman, ano pa lang naman, kinukuhanan pa lang ng mugshot. Kartog. Hindi pa naman, wala pa naman. Pati si ate si ate Sarah. Tingin niya. Si Ken mo, hindi matinudo si Ken doon. Yung mga ganun-ganun ni Ken, kita mo? Angas, oo. So sila yung nakapalibot kay kuya kanina. Wala, nagbago na ba ang boys? Ano nangyari sa inyo? Ini-stand ko pa naman ng boys. Ba't ganito? Napariwara na sila. Paano na yung mental health ko, guys? Wait lang. Yung hawak niya na, teka lang. May hawak siya kaninang, kasi parang may introduction ng personalities nila dito sa May hawak siyang vase, parang nasa party. Bahay ba nila to? Ni Stel? Kasi parang, parang protect siya dun Bahay ni Pablo yan, kasi si Pablo yung leader ng SB na. Ay, ganun ba yun? Basta ganun. Ito medyo nerdy. Tinapos ko. Ito lang. Bihira naman to music video na to. Parang ano to Ay, oo nga mahaba nga siya Kailangan pakinggan mo yung kumakanta. Habang nakikinig ka, nagbabasa ka ng subtitle. Kailangan iniintindi mo yung kanta habang nagbabasa ka ng subtitle. Habang iniintindi mo yung lumalabas dun sa harapan mo na Sabi dito sa live stream, opo bayan ni Stel. Hindi ka ba naniniwala na si Pablo ang leader ng boys? Nakairit tong drama guru na to. Marunong pa. Nagmamarunong lang tayo kunwari. Ang kasalanan niya daw. Parang sila lahat umaamin na sila tumegi kay kuya eh. Kayo tumegi kay kuya, no? Kasalanan niya daw sabi niya eh. Ba't akala ko ba si Sarah siya? Bakit Rose ang pangalan niya? Oo nga guys. Hindi kasi nga daw film nga kasi. Oo. For the arte. Oo. Ako nga. Yan mga gusto ko yung mga tinginan ni Pablo yung gumagano pa. Diba? Yung mga acting ni Boss Pab. Yung date mo. Uy, siya! Ba't ganon? Pinagpalit mo si Pablo? Ba't ganon? Ka-date siya ni Kuya na nakaputi, na barkada ni Josh. Tapos, ano to, ex niya si Pablo? Di ko alam. Oo, tinututime, parang gano'n. Ano ba? Pero Parang naman gano'n yung dating. Grabe naman yun. Oo, tapos harap-harapan. Ganyan ang labanan.
Sabi sa'yo mukhang ano to si Ken kanina mapag ganun pa lang ni Ken kanina, mukhang di na matino yung role niya rito Sugarol, pambihira. Hindi ganyan si Ken in person. I know him personally, guys. I don't believe this. I know him personally. Malamang music video to Si Diyos may pasulsul pa rin dun sa may gilid Hala, sige. Grabe, naalala ko yung time na natatandaan niyo yung Christmas special nila dati. Yun. Yung magkaaway si Pablo tsaka si gagano nun sa ni Ken dati. Matindi ang actingan pero dito. in fairness, nag-upgrade ang mga upgrade. Alin? Yung mga arte nila, mas maganda yung mga arte nila dito, kita mo, di ba? Wala, atras! Bigay lahat, todo. Sige, lahat ng kayamanan mo, ilagapag mo na dyan. Wow, matindi ang lapagan to Apakayayabang nyo Ikaw, kuya, wala kang karapatan duruin si Pareng Ken, ha? Apakabayas. Apakabayas. Siyempre, fan ako ni Ken Bakit ka ba nanduduro? Kung ikaw kaya duruin ko, ha? Kala ko pa artista lang yan, sabi mo kanina. Ba't dadala ka ng emosyon? Ang galing umarte ni kuya May palapag na ng relo. Yung mukha ni kuya, yung kinuha nila na artista, nakakainis. Siyempre, kailangan. Yung mukha niya nakakainis, Yung parang makita mo pa lang yung mukha niya, yung style niya na ganyan, nakakabwisit na santignan, di ba, Si Pepe Smith? Hindi, galing dun kay Pepe Smith daw yung gitara. So, valuable yung yung gitara na yun. Talaga, Kuya Jun? Comment ka nga dyan kung kaparito. Si Kuya, kainis. Ba't pag may subtitle system, parang feeling ko naririnig ko rin yung boses niya. Yung taas-taas ng boses niya, ipapawihan niya na! Parang may katok siya, Ay, naku, Stel, pag ako yan. Alam mo, Stel, kung ako yan, Pag ako yan? di ba natira na lang yung handle, kukunin ko yung handle, pupukpuk ko sa ulo niya. Violente. Ano, kuya? Ha? Hindi yung durong pa si Ken, ha? Violente rin. Gumagante. Yan tuloy, F tuloy. Ano to? May goal ba sa buhay si kuya na na sirain ang buhay ng ibang tao? Isa-isain sila lahat. At saka, ang gulo niya, Diba? Parang kuya, lahat na lang may atraso siya. Diba? Kuya? Yan ang goal natin sa buhay? Mang ganyan? Ba't ka ba kailan? Malakas nga trip ni kuya Tindi ng trip. Tinan mo, ayaw pa tumigil. Bakit? Ano ba na dapat inumin ni Ja, ha, kuya? Gusto mo? Mga yung hindi, pambata, ganun. Baka yung mga nakakalasing yung gusto niya. Ba't ka nangangalam? Ako nga, soft drinks lang pag gusto nasa niya soft drinks Ako nga dun sa sa parang farewell party ng boss ko. Laki lang sa buhay nung may buhay ito Yun yata yung gusto niya. Hindi pwedeng ganun. Baby pa yan si Ja. Kaya naman talaga. Tas chismoso pa! Saksakan ng marites! Kalalaking tao! Umaaligid. Hoy, ano ba, Josh? Kaibigan mo ba yan? Pakiuwi na. Palabasin mo sa bahay niyan. Di ba sabi niyo, doon ka. Hindi ganun Paalisin mo. Di ba? Palabasin mo na yan. Tulak na yan sa labas. Ay, nandugas pala siya. Oo. Kaya pala natalo si Ken kanina, nandugas pala siya. Pero yung ginawa mo kay Justin, go. you have crossed the line, kuya. You have crossed the line.
Pag may nangyaring masama, kahanap ka na ng tropa mo. Alam mo, malamang ano, Diyos, parang feeling ko matagal mo ng tropa yan, pero ba't ngayon ka lang ganyan? Tinitiis mo, ganon. Ang dami niya atraso ko kanino yun. Ito pala yung kantang ano, no? Mama. Iba yun, Korean yun eh. Iba ba yun? Oo. Yung may Kala ko cover to. Ganun. Mama. Kino-cover din ng SB dati yun. Siya ba si Lily? Hello, si Pablo Sino na. si Lily? Pablo na. Wala kayo kuya eh. Wow, ganun ah. So kung pangit yung si Victor, hindi maganda ugali, ibig mo sabihin si Pablo hindi rin maganda ugali. I don't agree with you. He has been with the boys since I was born. He founded 1Z Entertainment and you were not there. Si kuya mo kung kailan lang siya may time. Kung kailan lang siya may time, doon niya lang pupuntahan yung jowa niya, 'di ba? Kanina nung pagkatapos, wala yan. Snub. Ngayon may time na ako, tapos na ako sa mga binubuli ko, ikaw naman. Galing. Yan ba ipapalit mo kay Pablo? Tara? Di ba nasa Netherlands? Oh. Si Ate Sara nasa Netherlands. Ngayon mo lang pala nag-get. Hindi kasi may iniisip ako isa pang Sara. Yung nagbabalat ng batatas. Ayaw nga, iba pa pala yun. Na-imagine ko rin yung boses ni Pablo. Pag nakikita ko yung mga subtitle lang sa SB, parang narinig ko rin yung boses niya. Si Pablo, sabi niya, ate, pwedeng makahingi ng tulong. Oo, sabi niya. No? Sabi niya, no? Tapos si Lily, kapatid ni Sara. Ni Ate Rose. Tapos, ex siya. Tapos si Lily ngayon, may bagong jowa, yung si kuya na red flag, na nakaputi, okay? Umaaligid. Mga bulong-bulong. Hello. Uy, mga baka may mga bata pa dyan, mga ganitong eksena, hindi nararapat sa mga batang manonood. Striktong patnubay ng magulang ay kailangan. Malis ka nga kasi. Dapat ang sinabi mo, Sara, dung ka. Dung ka, ganon. Kasama mo ang boys eh. Dapat sasabihin mo, dung ka. Ay, niya, nilasing-lasing niya kanina, no? Si Lily, parang may inumin, diba? Parang may ganon. Aray ko. Grabe yung mama ko. Grabe ka naman kay Pablo. Alam ko, ikaw si Sarah G. Pero wag naman ganonin si Pablo. Yung feelings ko na naman. Na-invalidate na naman. Grabe yung ang lutong mo, wala kwenta. Yung gano'n. Makadiin naman. Remember, he is the CEO of 1Z Entertainment. Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Eto dito nagkadayaan eh. Nakuhanan pa siya ng ng mamahaling relo. Eto yung nagkatayaan. Nalaman niya na. Ang daw ginawa mo kay Lily. Nagkakaanuhan na. Yan ang bunga ng mga paggawa nyo. Yan din ang bunga ng paggawa mo, kuya. Ay, nako sila. Akala ko pa naman nasa world tour ang SB. Nandito pala. Parang ko na.
Naloko na. Hindi ko ata kaya tong ano na to. Hindi kita kaya ng isip ko. Hindi gagawin ng boys to. Hindi gagawin ng boys to. Malamang movie to, kuya. Hindi gagawin ng boys to. Ewan ko sa'yo. Boys! Alam niyo, may napanood ako na ano, alam niyo yung parang, hindi ko alam anong palabas yun. Yung parang pag ano siya, pag may anxiety siya, parang nagkakamot siya, nangangati siya, may ganun. Alam mo, may nakita, may napanood ka na ba na ganun? Hindi ko alam kung sa anime ko siya napanood, parang pag may anxiety siya, parang bigla siya nangangati, meron siyang biglang, kung ano, or ewan ko kung gano'n yung nangyari sa kanya, or meron dun sa binigay na inumin ng lalaki sa kanya. Di ba may inumin na binigay si Koyang nakaputi kanina, si Victor? Pero may binigay na gano'n sa kanya, hindi ko alam kung dahil doon o ano. Pero pag-usapan mo na... So talaga, it's not for kids. Pero in fairness, parang, dahil nga ba parang film talaga yung ginawa nila, alam mo parang, wow, ang taray, parang binadgetan ng pangmalakasan, gano'n. Malaki bayad dyan tingin ko kay Pablo kasi CEO na yun. Alam mo yun, di ba? Alam mo, parang kasi syempre, di ba, first time na may collab ng ganito, ng SB19, tapos Sarah Geronimo, alam nga namang mag-ano ka, di ba? Pag ganyan-ganyan ka, di, pangmalakasan, gano'n. Ang tindi na ito. Isa-isahin muna natin, teka. So, si Ken, di ba siya yung sugarol na nadaya? Sugarol na nadaya si Ken. Tapos, pero parang, syempre, kung iisipin mo, si Ken, may something wrong din sa kanya eh. Una sa lahat, sugal, di ba? Sugarol. Yung mga ano dyan, yung mga nag-skater dyan, mga ganyan. Di ba uso yan ngayon? Di ba meron uso yan ngayon? Alam niyo ba yun? Alam niyo yan, di ba yung mga games na ganyan ngayon? Yung mga nire-represent ni Ken dun sa sa music video na to. Nagaganyan ba kayo, skater? Uy, guys, kalmahan niyo ang buhay. Baka mamaya maubos sa mga ari-arian niyo, kakaganyan niyo. Pero wag kayong mag-alala, magpro-promote kami ng ganun. Di ba? Mga influencer. Kami mga influencer, maglalagay kami ng ad tungkol sa skater. Tapos kiklik yung link para click yung link para makasali kayo sa mga games. Ay, nako, bira. Yun, mga ganun si Ken, mga skater, ganun siya. Si Josh naman, siya friendship siya nun, di ba? Pero sa lahat naman sa lahat naman ng kakaibiganin mo, kuya. Red flag pa, no? Parang wala ka bang kaibigan sa mundo? Yan na lang yung natitira? Hindi, nga kasi si Josh, martir nga kasi siya. Ay ba, parang... brotherhood niya kasi yun, kanina, si parang Kuya nakita ko nga kanina, parang, di ba sinabi yan, okay lang daw yun, bawa yung dinaya niya daw si Ken, hindi okay yun. Alam mo nang nandadaya yung kaibigan mo eh. Hindi, kumbaga sa kanya, yung time na yun, medyo okay pa eh. Okay pa sila, friends pa sila. Pero nung umabot na kay Ja, doon na siya na talaga. Di ba parang red flag yung kaibigan mo, tapos for the support din siya doon. Di ba parang, siguro, naniniwala siya sa kaibigan niya eh. Tapos si Style naman, si Ja. Ha? Si Ja? Si Ja naman siya eh, bullied na to eh. Na mga, mga parang pwedeng kaya-kayanin na tao. Yung mga nerdy people. Yung mga tahimik na mga tao, kinakayang-kayanan, mga ganyan. Yung mga di ba? Mga ganyan, parang palibasa tahimik, palibasa tas kahit may mga success na silang na-achieve sa buhay, yung parang madali silang itulak para matumba, ganun. Ganun yung parang hindi yung dating ni Ja. Si Stel naman, si Stel? Si Stel, siya, maano siya sa mga precious na mga bagay sa buhay niya. Yung, ang tawag dito. Baka di ba sabi ko nga kanina sa'yo, yung may vase doon, tas yung gitara, na tinabi ng niya. Pero, pa rin, bully din, nabully pa rin siya. Pero sabi nila dito sa live stream, daw si Stel, siya daw yung, nung bahay. Sabi nga niya, siya yung may-ari ng bahay, so siya yung tapos, host. Tapos, ang lakas pa man trip nun. Sino ba tong, na to? Di ba parang, imagine mo, di ba, bahay mo. O tapos, pinagtitripan ka ng gano'n. Parang, gano'n katindi yung power trip, yung power, nung nagpa-power trip, di ba? Parang bahay mo, sipahay mo yung palabas, yung gano'n. Kaya nga dapat doon kayo, di ba? Huwag dito sa bahay ko, di ba? Doon ka sa labas. Kaya pag mag-host ka ng party, dapat talaga kalma-kalmahan nyo lang yung mga bagay-bagay. Huwag kayo mag-i-invite ng mga ganyan. Kasi Pablo, naman, pinagpalit. Cheated on si Pablo. Oh, tapos na-labelan pa na walang kwenta.
Hindi niya alam, CEO yung kausap niya. Diba? Ay, nako. Mahirap. Si Kuya ang highlight dito talaga. Oh. Bakit si Kuya? Ang sarap sa bunutan ni Kuya. Bakit? Si Kuya yung lahat ng lahat ng source ng ng sakit ng ulo sa sa film na to. Siya yung source ng lahat ng sakit ng ulo. Una doon kay Pablo pag di ba? Yun doon pa lang sa babae, di ba? Yung sa simula pa lang red flag na. Parang alam mo parang may priority niya ang ibang mga bagay bago yung jowa niya, gano'n. Yun yung niya. Tapos binubully niya siya, di ba? Siya Drugas pa siya. Siguro gusto niya humaba yung resume niya. Baga-apply siguro ng trabaho to. Siya? Bully, cheater, mapagsamantala, di ba? Manipulator si Kuya. Lahat ng red flag sa mundo, iniipon na niya. Ano yun ano ba yan ang tawag dito? Kayamanan ba yan na iniipon? Lahat gusto ko ganito ko. Enabler ako ng ganito. Di ba? Parang lahat na sinalo niya. Ay, nako. Si Kuya mo. Kasi sila lahat sila pati si Ate Sara, sila ni Kuya, ang tawag dito? Biktima silang lahat. Biktima silang lahat ni Kuya. Kaya pala yung dulo parang umaamin sila lahat dun sa crime. Siguro parang lahat sila may part dun sa nakasuntok, nakakurot, nakahampas. Nakatulak, alam mo yun, gano'n. Parang ang dating doon sa dulo, tsaka doon sa simula nung na inaamin nila lahat na sila yung gumawa nun. Parang sila yung gumawa nung crime, parang gano'n. Inaaminado naman silang lahat eh. Ngayon kasi, di ba parang, yung music video kasi ganyan eh. Yan yung inilalabas eh. Ganito siya, may kaibigan na ito. Ano ang connect niya sa song? Ano nga ang connect niya sa song? Di ba parang, anong connect nito sa song? Ba't ganun yung story niya? Kasi siya parang hindi literal yung ang tawag dito, atake. Hindi literal yung atake niya. Parang si Kuya na nakaputi, si Victor, parang para siyang representation siya ng hindi lang isang klase ng tao. Iba-ibang klase ng tao na na yung sila, yung iba-ibang klase ng red flag sa buhay. May cheater, may manloloko sa jowa, mayroong manloloko sa katrabaho, yung may ganun. Marami kasing ganyan eh, na may maraming klase ng red flag sa sa mundo. May manloloko sa trabaho, merong parang akala mo kaibigan mo pero hindi naman pala. Yun lahat ng mga binanggit natin kanina. Diba? Matindi mag-power trip, may bully, may So yun yung parang, yun si Victor. Yun yung mga taong ganun na umaaligid-aligid, kung kani-kanino, sa paligid mo, bumubulong-bulong. Diba yun yung sa lyrics niya? Kasi kaya dapat, mag-ingat. Mag-ingat? Sino ang dapat mag-ingat? Pero so anong solusyon sa mga ganun? I-done-in mo. Hindi po literal. Yun yung nakita ko sa FB. Kasi tinegi nila kasi si Kuya eh. Hoy, hindi na kami sinasabi na itegi niyo yung mga bumubulong-bulong. Yung mga, di ba kasi may mga fake news peddler, yung mga ganyan, di ba? So parang kumbaga ang gusto niyang sabihin, huwag tayong maging gullible, na makinig-kinig sa mga mga ganun, maging maingat tayo. Huwag tayong mag-share ng mga ganyan-ganyan, ng mga maging maingat ka dun sa buhay mo kasi maraming mga ali-aligid, maraming mga bulong-bulong sa paligid, na mga ganyan. Pero talaga, yan yung mga dangers in life eh. Yung yung example nga ni si Kuya Victor, yan yung mga taong, di ba sabi nga nila red flag. Pero dapat mag-iingat ka sa mga ganyang klase ng tao. Na-embody lang ni Kuya Victor sa sarili niya. Pero maraming klase ng ganyan. Di ba nga kasi minsan hindi pa nga alam ng iba, baka pati sila ganun eh. Oo. Di ba alam mo yung parang... Actually, yung mga red flag na tao, hindi naman sila aware talaga na red flag sila eh. Oo, yung iba, akala lang nila, they're just having fun. Correct. Na o kaya minsan sa trabaho, sila, minsan sasabihin. nadadaya sila. Tapos minsan ba sa trabaho, di ba yung mga ganyan, yung mga power trip na minsan sa trabaho, or kahit sa mga kaklase, di ba parang sabihin nila, hindi, it's for your own good naman, na parang ganito, ganyan-ganyan. Pero yung yung approach, yung style, may damage na nagagawa dun sa tao. May minsan nagkukos na ng trauma sa tao. So, ang solusyon, itegi. Yun yung nasa video eh. Tinegi nila. Pero hindi, ito yung nasa music video.
Actually, yung part na yun na parang, di ba parang nilabanan nila si Victor dito, di ba? Nilabanan nila, tinulak na nila, hindi, literally hindi ganun, pero dapat talaga itegi yun. Hindi yung tao, pero kumbaga parang, alisin mo sa buhay mo. Inalis nila sa buhay nila si yung red flag si Kuya Victor pero parang mukha siyang negative dito sa kasi parang guilty sila dun sa krimen na yun na inalis nila si Victor. Pero kung iisipin mo sa buhay, mas mabuti na alisin mo yun. Alisin yung mga Victor sa buhay mo. Huwag mo silang tegi, grabe naman. hindi literal ha. Figurative yung pinag-uusapan natin. Alisin mo sa buhay mo, i-block mo, or kung kaya mong iwasan, kung maiiwasan. Kung halimbawa talagang naiipit ka sa sitwasyon talaga, halimbawa sa trabaho. Ako dati sa trabaho dahil ayoko yung umalis ako, ganun. Ayoko kasi ng ganun. Basta mag-iingat ka sa umaaligid sa'yo. Ganun. Talinuhan mo. Yung mga bulong sa paligid, yung mga talinuhan mo. Yung mga binabasa mo minsan, yung mga binabasa mong articles, yung mga binabasa mong news, yung mga meme minsan na parang ultimo yung ganun, may may epekto yun. Kasama yun dun sa mga bulong-bulong. Tama, di ba? Ngayon, napaka-pro natin sa ganyan. Dahil saka, sa digital world baka nga kasi ikaw rin, di ba, red flag ka. Siya sa atin mo rin sa sarili mo. Kasi baka mamaya, feeling mo tama yung ginagawa mo. Pero di mo alam red flag ka na pala sa ibang tao. Ikaw pala si Victor, di ba? Ikaw pala yung jowa na na manluloko. Or ikaw pala yung kaibigan mo lang kasi okay, cool kayo. Pero pag wala. Pero kayo guys, ang tanong sa inyo, sino ang tumegi kay Kuya Victor? Sino nga ba? Comment may nga isa lang dyan. Ba kayo dyan? May isa lang ba kayong choice? O feeling nyo lahat sila? Sino talaga ang totoong dapat i-convict? Pero ikaw, sino tingin mo? Tingin ko lahat sila eh. Tingin ko rin lahat sila. Sa akin, tingin ko lahat sila. Kaya nga, di ba? Collab ng SB19 tsaka Sarah Rona. Lahat sila. Nag-collab sila, nag-collaborate para itegi si Victor. Deserve. Ayan. So hanggang dito ang ating reaction sa umaaligid ng SB19 and Sarah Geronimo. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye!